Mainit na balita, dismiss na sa serbisyo si dating Bulacan 1st District Engineer at OIC Regional Director Henry Alcantara, ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Blacklisted na rin ang dalawang kontraktor ng Ghost Projects na nabisita ni Pangulong Marcos sa Bulacan nitong Agosto. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph! Rafi, Connie, ito nga yung Ghost Flood Control Project na in-inspection mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon dito sa Barangay Sipat sa Plaridel, Bulacan. At ang kanyang description dito sa proyektong ito, patay na pilit binubuhay dahil taong 2024, idineklara na 100% na kumpleto ito at sumingil na sa gobyerno ng 96.5 million pesos. Pero ang nakita ni Secretary Dizon dito, hinahabol na gawin ang proyektong ito. Dismayado si Secretary Dizon sa kanyang nakitang Ghost Flood Control Project dito sa Barangay Sipat sa Plaridel, Bulacan. At June 2024, nang ideklara itong ng kontraktor nito na 100% na kompleto. Ang kontraktor nito ay yung Wawaw Builders at kumolekta na nga sa gobyerno ang kontraktor ng 96.5 million pesos. Base rin sa record ng DPWH, 3 buwan lamang umano doon na tinapos ang naturang proyekto noong idineklara nila ito na tapos na. Pero sa pagdating ni Dizon dito, mga subcontractor na lamang ang gumagawa at hinahabol ito. 3 linggo pa lamang ang nakakaraan nang sabihan sila na gawin ito sa halagang 700,000 pesos lamang. At ayon kay Dizon, yung mga nakapirma dito ay itong sina dating DPWH Regional Director Henry Alcantara, dating OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez at OIC Assistant District Engineer JP Mendoza. Ang mainit na balita, Rafi, Connie, ay dinismiss na ni Dizon itong si Alcantara na dating suspended lamang at sasampahan daw ng kasong kriminal sa mga susunod na araw. Ipedidismiss na rin itong sina Hernandez at Mendoza. Sa isang text message naman, sinabi ni Alcantara na iginagalang daw niya ang aksyong ito ni Secretary Dizon. Sa Senate hearing ay nagpaliwanag noon si Alcantara na kung may nangabayaran daw man ng mga proyektong Ghost or Ghost Project ay nagtitiwala lamang siya sa kanyang mga tao, pero inamin din niya na kapabayaan din niya ito. Sa isa pang mainit na balita, pinabablackmail na habang buhay na blacklisted din ang Wawaw Builders at ang Sims Construction Trading. Ito naman yung kontraktor dun sa isa pang Ghost Project na binisita mismo ni Pangulong Marcos sa Barangay PL sa Baliwag, Bulacan. Narito po ang pahayag ni Secretary Dizon. Patay na, pinipilit buhayin. Kasi nabayaran na siya nung last year. Sabi dito ng DPWH, 100% completed na to last year. Pero, siguro, 3 weeks ago, umiinit, nag-iimbestiga na ang Kongreso, nagalit na ang Pangulo, pinipilit buhayin yung patay. Wala na to Ghost Project ito Klarong-klaro. Ito talaga, ninakaw yung 100 million na yan. Pero itong hayop na Wawaw na ito, at yung kung sino man ang may-ari niyan, talagang kailangan managot yan. And kung sino man ang nag-aproba nito sa DPWH, kailangan managot nito. Rafi, Connie, tungkol naman doon sa mga courtesy resignation na hiningi nitong si Secretary Dizon, 6 daw sa lahat ng 6 na undersecretary ng DPWH ay nagsumite na ng kanilang courtesy resignation at 2 linggo ang ibinibigay ni Secretary Dizon sa kanyang sarili para reorganisahin ang DPWH. Connie, Rafi? Joseph, kung 700,000 pesos lang yung budget para dyan sa flood control project na nasa likod mo, ano to, ipagpapatuloy pa ba nila or ipapatigil muna, Joseph? And ang sabi nitong si Secretary Dizon ay itutuloy na rin itong proyekto nito pero tututukan na nila yung gagawin nito. At kanina, in-inspect ni Secretary Dizon yung bahagi ng dike. Ang akala namin, yung mga nakapatong lamang na mga sako ay ganun lang yung pagkakagawa. Pero binungkal naman ng foreman at ipinakita na buhos naman yung loob. So satisfied on that respect yung DPWH dun sa subcontractor na gumagawa nito. Pero yung question mo, itutuloy pa rin yung proyekto na ito pero tututukan na ng DPWH. Frank. Gayunman, nangangamoy kaso talaga ito. Joseph, marami ba yung pwedeng kasuhan dahil dito? Medyo, malaki talaga yung nawala sa Kabanang Bayan. At na-establish ba kung sino yung kumuha dyan sa subcontractor, Joseph?
Yung original na contractor ng inong proyekto nito, yung Wawaw, ang kumuha sa kanila ng subcontractor. Pero 96 yung kinolect nila, ayon dito kay Secretary Dizon, 96 million sa gobyerno. Pero nung hinahabol, 3 weeks ago, itong project na ito, kasi nga mainit na yung issue ng flood control, ang sabi ng foreman na nakausap natin at nakausap ni Secretary Dizon, 700,000 lamang yung kontrata nila para gawin. Yung nakikita nyo ng bahagi na yan. So may mga putik-putik pa yan at dun sa dulo medyo hindi pa kompleto. No? Maraming kakasuhan. Ang glaring dito, ididikit na ito dito kay DPWH, dating DPWH Regional Director Henry Alcantara. Kasi sabi nga ni Secretary Dizon, medyo glaring. So kumbaga, kung ebidensya at ebidensya, ito na, Rafi. Joseph, may karagdagang tanong si Connie. Yes, Joseph, nabanggit mo na 700,000 lamang yung ibabayad dito sa subcontractor. So, itong 700,000 as compared dun sa 96 million, paano ba yun ibabalik pa? Kukunin ba doon mismo sa Wawaw din, yung ipangtutuloy dyan? Paano ba yung magiging direktiba? Yun ang wala pang detalye itong si Secretary Dizon. Hindi pa natin siya natanong about it. No? Kasi June 2024 pa siningil eh. Anong hinabol na, ang sabi 700,000. Hindi ko lang alam kung kanino sisingil itong yung foreman. Kasi ang kausap nila, yung Wawaw, 700,000, nag-aalala nga siya na baka hindi mabayaran. Pero ang sabi naman nitong si Secretary Dizon, itututukan nila itong ginagawa nila at ayusin kung dapat may ayusin, Connie. Maraming salamat, Joseph Morong.